Welcome back mga ropa. Kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang overall breakdown ng game ni Kai Sotto sa ginanap na FIBA Asia Cup qualifiers, at lahat ng yan mga ropa, yung dalawang games na yan na ay panalo ng Gilas Pilipinas, at isa sa main factor si Kai Sotto kung bakit nakamit ng Gilas Pilipinas ang panalong yan. Sobrang laki ng inambag ni Kai Sotto dito sa dalawang games na to mga ropa, at sobrang taas din ng improvement niya na sure ball lahat ng fans ng Gilas ay nakita ang inambag ni Kai Sotto sa dalawang games na yon. Ngayon mga ropa, ito ang game analysis at breakdown ng game ni Kai Sotto. Simulan na natin to. Okay game. Sa dalawang games na to ni Kai Sotto sa FIBA Asia Cup mga ropa, napakalaking parte ang ginanapan ni Coach Tim Cone dito sa naging gameplay ni Kai Sotto. Yung gameplay na sineset up ni Coach Tim Cone ay pabor na pabor sa laruan ni Kai Sotto, kaya talagang naging komportable si Kai dito sa dalawang stretch ng game dito sa FIBA Asia Cup qualifiers. At the same time mga ropa, yung teammates din ni Kai Sotto ay nako-complement yung playing style niya. Tingnan natin tong unang play na to mga ropa. For sure na practice to ng Gilas Pilipinas under sa playing style ni Coach Tim Cone. Dito mga ropa, kasama sa play to na si Kai Sotto maghawak ng bola dito sa may top of the key. Or minsan mga ropa, hindi sa top of the key, kahit sa may baseline, pumepeso si Kai Sotto dyan at naghahawak siya ng bola at naghahanap ng papasahan. Ngayon mga ropa, itong play na to, unang-una plano at utos to ni Coach Tim Cone dahil alam niya na advantage ni Kai Sotto ang kanyang tangkad. At the same time, di din natin may kakailan na magaling pumasa si Kai Sotto despite ng height niya na 7'3". Kaya kinakapitalize si Coach Tim Cone ng pagkakataon na yan na gamitin si Kai Sotto sa mga gantong senaryo. At sa senaryo na to mga ropa, ang purpose ng pagtayo ni Kai dyan at paghawak niya ng bola ay para ma-initiate yung play na meron sila. Pansinin din natin si Justin Brownlee at si Dwight Ramos dito sa may right side corner. Tingnan natin yung ginawa ni Justin Brownlee dito. Tumakbo siya doon pamunta sa may paint. Ang tendency at outcome nito mga ropa, nakuha niya yung defender ni Dwight Ramos, at si Dwight Ramos na open na dito sa may corner 3-pointer. Ngayon mga ropa, ina-anticipate ni Kai Sotto yan at alam niya na yan ang mangyayari. Hinintay niya lang talaga ang pagkakataon na makaset na ng screen si Justin Brownlee doon para ma-open na si Dwight Ramos sa may corner 3-pointer. At nung nangyari ngayon mga ropa, agarang pinasa ni Kai Sotto ang bola, at dahil matangkad nga si Kai Sotto mga ropa, yun ang advantage niya. Medyo mataas yung pasa na yan. Kaya kung may mag-isip man na tapikin yung bola dyan, medyo mahirapan sila, at ang naging outcome nga niyan mga ropa, madaling nakapunta yung bola kay Dwight Ramos dun sa may corner. At ang outcome niyan mga ropa, open na open si Dwight Ramos, easy money 3-pointer para kay Dwight, basket is good. At dito mga ropa, possession ulit ng Gilas Pilipinas. Very familiar play to kung fan ka ng Barangay Nebra. Sa pagkakataon na to, si Justin Brownlee may hawak ng bola para sa Gilas Pilipinas dito sa may top of the key. At the same time, si Kai Sotto nag-set ng high screen dito para kay Justin Brownlee. Hindi na nga gumalaw or nag-dribble dito si Justin Brownlee at tumayo na lang siya dito. Inintay niya yung cut dito ni Kai Sotto na ginawa naman ni Kai Sotto. Kuha ni Justin Brownlee yung dalawang defenders dito, pati yung defender ni Kai. Madaling naka-roll si Kai Sotto papunta sa may paint, pero may sumalubong at nag-close out sa kanya dito. Resistance yan. Ngayon may option si Kai dito na salaksakan at tatakihin ang depensang nag-close out sa kanya. At the same time, meron din siyang option dito na ipasa kay Junmar Pardo yung bola dito sa may left side. At hindi pinilit ni Kai Sotto. Ang issue dito, hindi niya na pinahirapan ang kanyang sarili. Good IQ para kay Kai Sotto, at pinasa niya na lang yung bola dito kay Junmar Pardo na nag-aabang din dito sa may left side. Ang outcome tuloy niyan mga ropa, easy 2 points para kay Junmar Pardo, easy money, basket is good para kay JML. Yung play na yan mga ropa, kung mapapansin nyo kung fan ka ng Ginebra, ginagawa ng Ginebra yan, pero si Japet Aguilar ang ginagamit nila doon imbes na si Kai Sotto. Eto mga ropa, dito sa possession na to ng Gilas Pilipinas, pansinin natin yung position nila dito sa may court. Halos dalawang players sila ay nasa loob ng 3-point line, at indication to na hindi talaga nagre-rely si Coach Tim Cone sa may 3-pointer dito sa game na to against sa New Zealand, dahil nga meron silang Kai Sotto at Junmar Pardo dun sa may ilalim. Pansinin natin ang height difference ng dalawang players na to. Si Kai Sotto at yung defender niya, di hamak talaga na mas matangkad at mas mahaba si Kai Sotto against dito. Kaya nung nagkaroon ng pagkakataon si Chris Nunio na ipasa dito yung bola kay Kai Sotto, ginawa niya to, at ang tendency outcome nito mga ropa, easy 2 points para kay Kai Sotto dito sa may teardrops niya. Sisiw na sisiw lang na nakakuha ng 2 points dito si Kai Sotto, easy 2 points, basket is good para sa kanya. At ito pa mga ropa, ang napansin ko dito, si Kai Sotto talagang ang bilis niya tumakbo doon sa may pass break. Dito nga sa pagkakataon na to, nauna pa si Kai Sotto sa lahat ng Gilas players doon sa may kabilang court, sa court nila. Mapapansin natin dito na ang bilis at ang ligse gumalaw ni Kai Sotto, ang bilis na tumakbo compared before. Isang major improvement yan sa kanyang mobility, na sure ball na nagagamit niya. Dito nga sa play na to, gamit na gamit niya yun mga ropa. Siya ang naunang nag-sprint sa lahat ng players ng Gilas Pilipinas. At ang resulta nito mga ropa, pasa sa kanya dito sa fast break. At ang ginawa niya pa dito mga ropa, fake niya dito sa may defender na nakasabay sa kanya. What a skill set by Kai Sotto. Dahil sa fake na yan mga ropa, nagkaroon siya ng easy 2 points dito. Ang daling nakakuha ng 2 points dito ni Kai Sotto, basket is good. At ang isa pang napapansin ko dito na role ni Kai Sotto dito sa lineup ni Coach Tim Cone mga ropa. Ang isang magandang comparison sa role ni Kai Sotto dito sa lineup ni Coach Tim Cone mga ropa ay ang role ni Draymond Green sa Golden State Warriors. Usually mga ropa, si Draymond Green para sa Golden State Warriors ang nakapwesto sa ganyang posisyon na kung saan siya ang may hawak ng bola at naghihintay, nag-aabang siya ng papasaan at opportunity na makakuha ang kanyang kakampi na magandang pwesto para ipasa na niya ang bola. Ganun nga ang nagiging role ni Kai Sotto dito sa lineup ni Coach Tim Cone mga
mga ropa at sobrang effective nito dahil bukod sa height nga ni Kai Sotto, ang taas din ng basketball IQ ni Kai Sotto mga ropa. Tingnan natin ang ginawa niya dito. Easing pasa lang dito kay JB32 sa may loob. Ang dali tuloy na naging trabaho ni JB32 dyan. Easing 2 points para sa kanya dahil nga sa pasa na to ni Kai Sotto. At ito mga ropa, usap ang depensa naman. Pansinin natin nandito sa may paint, sa may ilalim si Kai Sotto. Nakasona siya dyan sa may ilalim. Pero nung nakita niyang butas yung left side dito sa may 3-pointer, agaran siyang umibabaw dito para sabayan magkaroon ng resistance dito yung tira ng New Zealand. Again mga ropa, sakop yan ng mobility, good footwork at good movement para kay Kai Sotto. Usually mga ropa, ang mga big man ay mababagal kumilos, pero sa ginawa na to ni Kai Sotto, nagaling siya doon sa may ilalim, sa may paint at tinakbo niya papuntang 3-pointer para maka-close out siya at makasabay siya ay isang malaki at napaka-importanteng skill para sa isang big man sa kanyang depensa. Ngayon mga ropa, kung i-compare ko siya sa NBA player, si Anthony Davis ang nakita ko kaya mag-close out sa ganyang 3-pointer at kayang humabol at sumabay sa may 3-pointer sa ibabaw. Yung ibang center sa NBA na magagaling din katulad ni Kevon Looney, Ivica Zubac, hindi nilang kayang mag-close out sa may 3-pointer at tabulin yung mga ganyang tira. For comparison lang yun mga ropa, kaya itong ginawa ni Kai Sotto na to na ang bilis niyang nag-close out at nakatakbo siya sa may 3-pointer. Hindi natin dapat malitin yung gantong detalye dahil isa to sa magiging main factor kung bakit lalakas lalo si Kai Sotto in the future. Yung positioning ng players dito ni Coach Tim Cone mga ropa, ganun pa rin ang position nila. Naka-zone defense nga ang kupunan ng New Zealand dito mga ropa, si Kai Sotto na iwan doon sa may ilalim. At dahil dito mga ropa, nagkakaroon talaga ng option ng Gilas Pilipinas dahil kay Kai Sotto na magkaroon sila ng ising pasa katulad nito na ginawa ni Dwight Ramos, tagos ang bola dito sa depensa ng New Zealand, saktong-sakto kay Kai Sotto. Dahil sa presence si Kai Sotto dyan sa ilalim mga ropa, nagkakaroon talaga ng option ng kupunan ng Gilas Pilipinas dito. Doon sa may paint, umiscore sa may paint, easy 2 points dito para kay Kai Sotto, slam dunk. At again mga ropa, playmaking na naman ni Kai Sotto dito. Pinasa ang bola sa kanya dito at pinenerate niya ang depensa ng New Zealand. Mahigpit at malagkit naman ang depensa ng New Zealand dito kay Kai Sotto, pero still nagawa niya pa rin ipasa ang bola kay Junmar Fajardo dito sa may ilalim. Actually mga ropa, dito sa scenario na to, wala talagang option si Kai Sotto dito na itira yung bola. Ang tanging option niya lang dito ay i-kick out yung bola sa may 3-pointer or ipasa nga dito kay Junmar Fajardo dun sa may ilalim. Pero to mga ropa, another skill set na naman to na taglay ni Kai Sotto. Hindi niya magagawa yung pasa na yan mga ropa kung hindi siya marunong at magaling pumasa. Ang tendency at outcome nito mga ropa, napadali ang buhay ni Junmar Fajardo dito para magkaroon siya ng easy 2 points, basket is good. Ang stat line ni Kai Sotto dito sa game niya kontra sa New Zealand, almost triple-double performance dito kay Kai Sotto mga ropa, all around performance yan. 19 points, 10 rebounds together with 7 assists. At again mga ropa, ito na naman, mala Draymond Green na position na naman ang meron si Kai Sotto dito. Mala Draymond Green na galawan na naman ang kanyang gagawin. Bigay ng bola dito kay Kai Sotto dito sa may ibabaw ng kanyang mga kampi. At tingnan natin yung kanyang mga teammates dito na nagalawan na sila sa kanilang mga posisyon at hihintay na lang nila ang pasa dito ni Kai Sotto pag nagkaroon ng magandang view. At ang naging pasa nga dito ni Kai Sotto mga ropa ay kay Chris Newsome dito sa may ilalim. Matangkad si Kai Sotto mga ropa, isa yan sa advantage niya. Kitang-kita niya dito na na-open si Chris Newsome doon sa may ilalim, kaya ginawa niya na yung pasa dito. At again mga ropa, easy 2 points para kay Chris Newsome. Napadali ang kanyang trabaho dahil sa assist na to ni Kai Sotto, basket is good. Ito mga ropa, offensive skill set naman ang pag-usapan natin dito kay Kai Sotto. Sa pagkakataon na to, nagkaroon siya ng opportunity na makaposte dito again sa kupunan ng New Zealand. Open na open ang right side corner dito kay Kai Sotto, kaya walang resistance dito ang kupunan ng New Zealand. Tanging one-on-one defense lamang ang gagawin ng New Zealand sa kanya dito. At sa pagkakataon na yan mga ropa, binakbak na ni Kai Sotto ang depensa dito ng New Zealand. Makikita natin ang tigas ng katawan ni Kai Sotto dito na kaya niyang mag-initiate ng bangga against sa defender niya. At again mga ropa, skill set para magawa niya ang galaw na yan. At again, masyadong physical ang move na to ni Kai Sotto na nagresulta dito sa kanyang 2 points, basket is good against sa defender ng New Zealand. Another one mga ropa, pick and roll ni Justin Brownlee dito kay Kai Sotto. Again, familiar play na naman to. Nag-roll na si Kai Sotto dito at easing pasa ang ginawa dito ni Justin Brownlee. Kuha ni JB32 dito yung dalawang depensa ng New Zealand, pero may nag-close out naman kay Kai Sotto dito. At the same time, sumunod din agad yung isang defender kay Kai Sotto, kaya naging dalawang defender niya dito. May option naman si Kai Sotto dyan na ipasa yung bola dahil meron nakapag-close out sa kanya dito. Good close out ang ginawa dito ng New Zealand. Pero sa pagkakataon na to mga ropa, finor si Kai Sotto ang issue. Makikita natin dito na kayang-kayang ipilit ni Kai Sotto ang kanyang tira at ganun nga ang nangyari dito. Positive outcome naman yan mga ropa dahil naipasok ni Kai Sotto dito ang layup, easy 2 points para sa kupunan ng Gilas Pilipinas. At ito mga ropa, depensa na naman ni Kai Sotto. Pag-usapan ulit natin, nakuha na New Zealand ngayon yung bola. Pansinin natin yung pinang-swipe ni Kai Sotto dito, kaliwang kamay yan. Pag-angat ng bola dito sa New Zealand mga ropa, kaliwang kamay nga yung ginamit ni Kai Sotto dito pang swipe. Ang bilis ng reaction time ni Kai Sotto dito, nakayuko lang siya dyan, and then kanang kamay naman yung pinang-tapal niya. Good reaction para kay Kai Sotto para tapalin ng harap-harapan dito ang bola na tinira ng New Zealand. Sobrang commendable ng galaw na ni Kai Sotto para mablock niya ang tira dito ng New Zealand. At dito mga ropa, pick and roll ng kupunan ng New Zealand. Yan ang
sinet up nilang play. Pero tignan naman kasi natin yung close out dito sa kanila sa may ilalim, sa may paint. Isang 7-3 na player. Kaya ang tendency at outcome dito mga ropa, kitang-kita natin, hindi na pinorse ang kupunan ng New Zealand dito na itira yung bola. Kasi nga si Kai Sotto ang close out sa kanya dito. Maaari siyang mablock ni Kai Sotto dito kung ititira niya tong layout. At dahil sa presence si Kai Sotto dun sa may ilalim mga ropa, nahirapan talaga ang kupunan ng New Zealand dito. At nag-rely sila sa may 3-pointer na play nila. Napa-kick out tuloy ng bola dito yung umatake dito sa may paint. Good interior defense para kay Kai Sotto, sobrang commendable. At bukod pa dyan mga ropa, skill set wise naman nga dito ang pinairal ni Kai Sotto. Meron din siyang mid-range jumper dito sa opensa. Advantage si Kai Sotto ang kanyang katangaran, kaya dito pull up elbow jumper mid-range, easy sa kanya at basket is good naman yan. Sa depensa naman tayo mga ropa, pansinin natin yung lateral ni Kai Sotto dito sa may mid-range. Nasundan niya dito yung dinedepensa niya, tigit na mas maliit sa kanya yan at mas mabilis. Pero still dahil sa lateral at mobility ni Kai Sotto, nakahabol siya dito sa depensa, enough resistance na yan. At nag-ending naman yan, tira na yan ng New Zealand, tapal ni Justin Brownlee. Crucial block nga pala yan dito sa game na to mga ropa, dahil ilang minuto na lang natitira dyan sa game. At after ng block na yan mga ropa, guess what? Guess who? Si Kai Sotto na naman ang nanguna para sa kupunan ng Gilas Pilipinas doon sa may pass break. Ang bilis tumakbo ni Kai Sotto mga ropa, kaya na-open up ang opportunity dito sa pasa ni Scottie Thompson doon nga sa may pass break. Dak ni Kai Sotto, slam lang para sa kanya, easy 2 points tuloy ang nangyari. Tumataginting na 19 points, 10 rebounds at 7 assists, almost triple-double performance si Kai Sotto against sa game nila sa New Zealand. At sa opening pa lang ng game nila sa Hong Kong mga ropa, ang setup ng play dito ng Gilas Pilipinas kay Kai Sotto agad. Binato lang ni Calvin Oplana dito yung bola kay Kai Sotto pag atake niya dito sa depensa ng kupunan ng Hong Kong. Matangkad naman daw si Kai Sotto, kayang-kayang saluhin, at reality speaking lang mga ropa, matangkad talaga si Kai Sotto. Kaya yung baton na yan ni Calvin Oplana, madaling nasalo ni Kai Sotto kahit pangit yung pagkakapasa. Si Kai Sotto ang pinakamatangkad sa lineup dyan sa may ilalim, kaya ang tendency outcome niyan mga ropa, kinayang itira ni Kai Sotto yan kahit nakatayo lang siya. Basket is good para kay Kai Sotto. At another one mga ropa, dito atake naman ang Gilas Pilipinas, pero ang nag-clean up dito sa may ilalim again si Kai Sotto na naman. Advantage clearly ng Gilas Pilipinas dito ang height ni Kai Sotto dito sa game na to nila sa Hong Kong. Kinapitalize si Coach Tim Cone yung height advantage na ni Kai Sotto, kaya dito maagang nakapunto si Kai Sotto sa first quarter. At ito again mga ropa, alley-oop play sana si JB32 dito kay Kai Sotto, pero hindi pumasok ang tira na yan. Pero guess what? Guess who? Si Kai Sotto naman ang naka-rebound dito sa tip-in. Lumaban si Kai Sotto dito sa bakbakan sa rebound, at eventually ang tip-in na to ni Kai Sotto ang nag-ending dyan. Easy 2 points para kay Kai Sotto. At again mga ropa, back ni Kai Sotto dito sa ilalim. Yan talaga ang setup play dito ni Coach Tim Cone. Bakbakin ang kupunan ng Hong Kong dito sa may ilalim, kasi nga advantage tayo sa tangkad dyan. Nagmimintes ang tira ni Kai Sotto sa first try mga ropa, pero yung sipag at hustle niya ang nagre-resulta dito kung bakit nakakuha siya ng easy 2 points. Ngayon, basket is good na naman para kay Kai Sotto. Dito sa game nila kontra sa Hong Kong mga ropa, tambako lang kupunan ng Hong Kong. Nagkaroon pa nga si Kai ng pagkakataon dito ng post move at kaliwang tira, kaliwang kamay ang kanyang ginamit dito. No problem para kay Kai Sotto, kaliwa o kanan man na kamay ang gamitin niya dito. At dahil dyan mga ropa, sa dalawang games dito ng Gilas Pilipinas sa Asia Cup Qualifiers, ang laki ng tinulong ni Kai Sotto, mapa-rebound, playmaking at scoring man. Lahat yan overall mga ropa. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo sa naging laro ni Kai Sotto dito sa dalawang stretch na laro nila sa FIBA Asia Cup Qualifiers? Positive ba mga ropa or negative? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion, magkwentuhan tayo.